Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa at may sasagutin po tayong mga katanungan ng ating mga kaibon. At ang una pong katanungan na ating sasagutin, bakit daw ba kailangan ihiwalay yung mga inakay o anak ng ating mga ibon kapag kumakain na sila o lumalabas na sila doon sa kanilang nest box? Bakit nga ba? At iyon po ay katanungan ng ayaw magpakilala na ating subscriber. Then yung isa rin pong katanungan na sasagutin natin kung bakit nga ba ay ano nga bang mas maganda, kung yung Connolly cage o yung separate cage na tinatawag. Then ayun lang po muna yung ating sasagutin ngayon. At sa mga iba pong katanungan nyo, tanong lang po kayo dyan sa ating comment lang po kayo para sa ganon sa susunod yung mga katanungan nyo naman ang ating sasagutin. Pero bago po yan, panoorin muna natin ang ating intro. Let's go! Yo, what's up everyone? Magandang araw po sa bawat isa. At nandito ka po sa Densky Aviary. At ako po ay nagbibigay ng mga payo o tips para po sa pag-aalaga ng ibon, maging baguhan o datihan ka man po. At ang topic natin ngayon, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kaibon. Kaya kayo rin po, comment po kayo para sa ganun masagot din po natin mga katanungan nyo. Ayan po yung katanungan ni Iboy Imadim. Idol, ano mas prep mo? Naka-separate or Connolly cage? Ang topic natin ngayon na yan, Lods, ay ibibigay ko po muna yung karanasan ko dun sa aking mga pag-iibon na Connolly cage at separate cage. May naging ganyan na rin po kasi ako dati. Nag-Connolly cage po ako dati noon. At nung baguhan pa lang akong mag-iibon, ano ba yung mga advantage o pagkakaiba nila? Doon muna tayo sa Connolly cage. Kasi nung nag-Connolly cage ako, Lods, mas magiging tipid o hindi ka masyadong kakain ng oras sa pagko-Connolly cage kasi bukod sa sama-sama na sila doon. At kapag nag-Connolly cage ka, kailangan talaga malaki yung cage mo, yung pwede kang makapasok sa cage mismo. Mas okay yung ganun kasi nakakalipad yung mga ibon mo doon. Tapos ang mga nest box na mo, dapat ang gawin mo sa mga nest box mo, halimbawa kanan yung butas niya, tapos sa kaliwa yung butas ng isa. Dapat ganun, hindi mo pwedeng pagdikit-dikitin yung mga butas ng mga bawat nest box natin na ilalagay. At kung pwedeng paghiwa-hiwalayin mo yung mga cage nila, pwedeng ganun. Nasa iyo yan kung gusto mong paghiwa-hiwalayin yung mga nest box nila, kasi para hindi sila nag-aaway-away oras na magkaroon sila ng anak o ng bagong inakay. Alam nung inakay kung saan siya papasok kaagad, kasi pag kayong magkakalapit yan, mayroon tayong mga ibon na tinatawag na territorial, yung parang teritoryo niya yon. Pag may konting nakadapo lang doon na isang ibon o aawayin niya yun. Pwede niyang habulin. Pero pag malawak yung cage mo nga, yung Connolly cage mo malawak talaga, hindi basta-basta mapapatay o masusugatan ng ibang ibon yung iyong mga, hindi sila magkakaroon ng sugat-sugat o sugatan sa isa't isa. At syempre yung pagpapakain nga, hassle yung oras, kasi pag nilagyan mo ng pagkain, isang beses mo lang sila lalagyan ng pagkain, kaya lang medyo marami-rami at maganda tingnan. Pag oras na nilagay mo sa lapag yung pagkain, makikita mo talaga sila nag-aagawan sila, naganuhan sila, ganyan. Maganda tingnan yon. Ang mo lang doon, pagka oras na may mga anak na nga sila, yung mga anak nila, yung mga bata pa, pag lumabas sa nest box at kakain na rin,
pwedeng mabuli sila. Pwede silang masugatan, pwede silang, kasi hindi sila masyado pong nakakalipad. Kaya pwede silang mapatay nung kanilang mga kasamang ibon doon na mga matured na. Yun lang yung advantage ng sa Connolly cage. Yun yung dapat nating ingatan. Pero pagka yung sanay na sila sa talagang magkakasama na sila, simula ng bata pa sila, pwede yung ganun. Yung talagang maaamo sila. Pero pagka hindi po sila maaamo, wag po pong mag-Connolly cage. Mahirap po yun. At kapag doon naman sa separate cage, yun nga, pag separate cage naman yung ginamit mo, okay lang din. Kasi ang separate cage, bukod sa yung mga magulang o yung mga matured, maihiwalay mo. At pagka mag-asawa na sila o may hen at saka kana na breeder, sila lang talaga yung magkasama. Ngayon pagka nagkaroon sila ng anak at kumakain na yung kanilang mga inakay, pwede mo na silang ilipat sa flight cage kung tawagin. Kasi dun sa flight cage, kapag bata pa sila, kailangan din hiwalay din yung flight cage ng matured sa bata pa. Kasi pagka pinagsama-sama mo yan, hindi mo pinaghiwa-hiwalay, hindi mo hiniwalay yung matured na o yung medyo may edad na dun sa bata pa, bubulihin nila yan, hindi yan makakakain. Gugulpihin nila yan, hindi yan masyado makakalipad-lipad kasi bata pa nga. Ganon. At medyo hassle sa oras kasi medyo ano ka sa oras dahil magpapakain ka na magpapakain. Medyo matagal-tagal yung oras nun dahil pa isa-isang piraso mo. Pero mas okay kasi banding. May banding kasi yung mga alagang ibon. At syempre makikita mo sila, ano yung wala sa kanila, ano yung kulang, ano yung halimbawa nilalanggam, yung kanilang mga nest box o yung kanilang cage. Pwede mong isprehan ng mga pangtanggal ng langgam, yung wash out, ganon. Yun po yung mga pwede mong gawin. At yun po nangyayari lang dito sa aking ibunan kasi yun po yung mga ginagawa ko. Sa ngayon, kung tinatanong mo kung ano yung mas okay sa akin, para sa akin, pareho namang okay. Parehong maganda, kaya lang, depende lang doon sa mga advantage. O nasa iyo yan, Lods, nasa mag-aalaga yan. Kung gusto mo nga ng ano sa oras, pwede ka mag-Connolly cage. Pero ingatan mo lang din kasi baka magkagulpihan nga o magkapatayan yung mga hen mo, yung mga breeder mo, sayang, di ba? Pero dun ka sa separate cage, okay lang din. Pagka separate cage ka, pwede mo mas matagal yung oras mo, pero sigurado ka na pagka malaki na yung inakay mo, lipat mo sa flight cage. Ganun lang. Ayun lang, sana nasagot ko yung iyong katanungan, Lods E-Boy. At comment din po kayo sa mga gusto pong mag-comment. At yung pangalawang katanungan natin na sasagutin, bakit ba kailangan ihiwalay yung ating mga inakay kapag kumakain na? Kaya po natin dapat ihiwalay yung mga inakay natin ng ating mga ibon kasi kapag yung oras po na yung ating mga breeder nakapangitlog ulit ng panibago, tapos nandiyan pa rin po yung ating mga alagang ibon na inakay, kasi pumapasok-pasok po yan sila sa nest box, pwede pong mabasag nila yung mga panibagong itlog ng ating mga breeder. At pwede rin po na gulpin sila ng kanilang hen o yung nanay nila o nung tatay, pwede po silang gulpihin at hanggang sa pagtutuka-tukain po sila dahil gusto na po silang palabasin talaga sa nest box. Hindi pa rin po sila lumalabas at pilit pa rin po silang pumabalik o pumapasok doon sa kanilang nest box. Iyon po yung isang dahilan. At kung bakit naman po na kailangan nating ilagay sa flight cage, kasi para hindi na rin po sumikip yung kanila pong cage
o yung kulungan nila. Kasi pagka nandun na po sila sa flight cage, magiging maluwag po ulit yung panibagong magiging inakay ng kanilang mga magulang. Ganun po yun. Para din po dun sa mga inakay na yon na bago pa lang at lumilipad-lipad na, para maging maganda rin po yung kanilang katawan at mailipat sila sa flight cage para yung kanilang mga pakpak maging kumpleto at malakas silang lumipad at maging masigla rin sila syempre. Ganun po yun kung bakit natin ginagawa yun, yung paghihiwalay ng mga ating mga inakay sa kanilang mga magulang. At iyon po yung aking kasagutan sa katanungan ng ating subscriber. Naway may natutunan sa bawat mga kasagutan na aking binibigay sa inyo mga lods. At sana'y patuloy lang kayong manood at mag-comment kayo kung ano man yung mga inyo pa pong katanungan. Sabi ko nga po, panoodin nyo po hanggang dulo yung ating mga video para sa ganoon mas mapanood nyo kung ano pa man yung mga inyong mga gustong tanungin sa akin at sa mga nagbibreed. Kung may nasabi man po akong mga kamalian sa mga nag-aalaga ng mga matatagal lang nag-aalaga ng ibon, kayo po yung magbigay ng mag-comment din po kayo dyan para mas ganun, mas sa susunod mas malaman ko pa kung ano yung mga kamalian ko at maging may tama ako man po. At iyan na po, pakita ko po rin sa inyo yung ating pong alagang ibon na parakit, na yung katanungan ng isang subscriber din natin na bakit nga ba kailangan nasa baba o nasa loob yung ating nest box. Sa akin po kasi kaya po nasa loob yung aking nest box, yan nga po dahil mas nakakapag-breed po sila dyan sa ating ibabaw ng nest box. At hindi po basta-basta nalalaglag yung ating pong budgies o yung ating parakit kasi nasa ibabaw po sila ng nest box na nag-meet. Yan po yung pinaka-advantage. At kailangan din po, tingnan din po natin kung ano po yung mga kailangan po ng ating mga alagang ibon sa pang-araw-araw na ating pagtingin sa kanila. Malalaman at matututo tayo kung ano yung mga pwede nating gawin. Yun lang po yung aking mga konting tips o payo. Kung mahaba na po, marami pong salamat sa bawat isa at God bless. Let's go. What up, thank you.